Buhayin mo nga. Saan po ang buhay? Nandito. Ay! Yan. Isang oras tayong gabi. Kapag natawa tayo, lalapit na sa akin. For edit. Right muna. Left muna. Dane and Kulay. Dane and Kulay. This is Homebound with Dane and Kulay. Ayan lang. Yan na. Sa paglalakbay sa buhay at kailangan Ay, mong tama. Oo, sabay. sige. Mga kaigang aakbay na ilabas ang liwanag ng taglay. This is Homebound with Dane and Kulay. This is Homebound with Dane and Kulay. This is Homebound with Dane and Kulay. May nabigay naman. This is Homebound with Dane and Kulay. This is Homebound with Dane and Kulay. This is Homebound with Dane and Kulay. This is Homebound. Yes! Welcome home. Welcome home to me. Oh my God, you're here. Oh my God, guys. Ayan, nandito po si Kulay. Umuwi siya ng Pilipinas. Ayan. I'm alive and kicking. I'm alive and kicking. Alive, alert, enthusiastic. Enthusiastic. Yes. Okay. Oh, paano natin to gagawin, kapatid? Kaya ba natin to magkaharap? Hindi tayo sanay na nagkaatalbugan ng laway. True. Dane, Oh, ano? knock knock. Sige, who's there? Para po. Para po who? Para papa. Oh, Para para po. Dahil ang episode natin ngayon ay pinamagatang para po. Para po. So, kapatid, what brought you home? Nagulat naman ako. Bigla tayo magkasama. Push. Oh, what brought you home? No, yeah, may mga pagbabago sa buhay na naganap. Bakit? Charot lang. No, kasi there were opportunities home na kailangan nating attendan, and luckily we're here. We were supported to be here, Yeah. and now we're live and together for the recording of our 5th episode. Yes. O, diba? Special ang episode Oo naman. today. Kasi, well, nandito si Kulay. Yes. Buhay na buhay. Ayan. So, tingnan natin kung uubra ang aming chemistry kapag ganitong Magkasama. Mate-test ang ating test friendship. Oo. At ang ating ang chemistry natin. Yeah, tingnan sa natin. podcast. Ayun. Kapag hindi, edi mag-comment na lang kayo. Pag wali. O siya, dahil dyan. Para po ang ating Tema. episode title. So, Yes. anong gagawin natin sa para po? Ano Diba, ba ito? tayo, naglakbay, Hmm. sumakay, nagbayad, bumiyahe, at syempre, sa dulo ng isang mahabang paglalakbay, ay ang pagpara. Para po. Yun. So, ito na yung moment where papara tayo muna or papara na tayo. So, Ganyan. mga usapang to, Yes. pagtigil. Yes, pagtigil, panandali, Mga panghabang buhay. Stopovers. Yun. Detours. Only here at the number one podcast in Quezon Quezon Province. Gusto mo ba, well, for one, sige, gusto mo ba yung kapag ba bumabiyahe ka, Mhm. parang okay lang ba sa'yo yung maraming tigil-tigil? Depende. Depende sa kung para saan ang pagtigil. Oo. At depende kung ano yung purpose ng pagbiyahe. Kasi di ba minsan pag road trip, parang I like na, parang ako I enjoy na maraming tigil. Tapos sabay-sabay kayong bumababa, nagpipicture ba kayo sa scenery, o kumakain kayo sa labas, o sabay-sabay kayong umiihi. Alam mo, feeling ko yung mga stopovers na yun parang moment to bond. Those are like parang, alam mo yun, parang it adds something in the story, in the narrative of the journey. Pero if you're traveling with an intention of getting from point A to point B, and you have a time frame,
medyo parang nakakainis ang maraming Nakakainis yung tigil. maraming tigil. I agree. As a biyahero, Yes. ayaw na ayaw ko yung mga tumitigil ng yung parang for me, at least for me, parang yung walang sense. Oo. Kasi nga nagbaboost ako, di ba? Oo. Pagpaluwas ng Maynila. Mm. So dahil commuter tayo, so wala akong control sa mga kaganapan. Kung Mm-mm. tumigil si kuya drivers, kung saan, ganyan. Wala tayong Yeah. magagawa. Yan. So ako siguro ayoko yung mga tigil na madami after, especially, ito kasi, so konting kwento, no? So pag galing ka kasi Lucena, Mm. so syempre maraming kumbaga tinitigilan yung Mm-mm. tinitigilan yung bus, 'di ba? Kasi syempre magpi-pick up ng pasahero, ganyan. Pero yung minsan yung tumitigil sila kasi parang alam mo yun, may bibilhin, parang titigil doon sa tindahan ng mangga. Mm-mm. Oo. Or titigil sa mga tindahan ng lansones, ganyan. Tapos ito yung pinaka-pet peeve ko. Kasi sa Pablo kasi, San Pablo, no? So Oo. pag galing ka Lucena, so dadaan ka ng Sariaya, Candelaria, Chaong, Oo. San Pablo, ayan. So ang dami mo ng daanan. Tsaka pag dumating ka ng San Pablo, medyo traffic na. Yes, traffic talaga sa bayan ng San Pablo. Tapos ito, recently, nagkaroon ng San Pablo, station, bus Mm-mm. station, na talagang tumitigil lahat ng mga bus doon. Yun, so parang medyo kajirits lang kasi ang haba na nung biyahe, di ba? So, Oo. sobrang traffic na nga sa San Pablo. Tapos titigil pa siya doon sa Oh. terminal ng for another, parang mga 15-20 minutes. Yeah. And I think, Ayun. from Lucena, baka yun yung one major stop before Manila. Pero you could imagine it from people from Bicol, Yes. na nag-stop over pa siguro sila ng Lucena or somewhere else bago stop over sila doon. Ayun, so mga another 15-20 minutes pa yon or more, sometimes more. Ayun, so parang related din siya dun sa yung nabanggit natin sa previous episode, na yung mga nyes sa journey. Yeah. Ikaw, ano bang mga, dahil umuwi ka, ano bang mga, saan ka ba nag-stop over? May stop over ka? Oh my God, nag-stop over ako sa Singapore. Oh, okay. Nakakatawa. Oh. Wala lang. Nag-stop over ako sa Singapore at ang isa sa pinaka-hassle pag nag-stop over ay two things. One, hassle siya kapag sobrang isi ng stopover, tapos na-delay yung flight, tapos kailangan mong magmadali, maghabulin, mag-play catch up to the next flight if you're going back. But also, hassle din siya pag mahaba naman. Kasi parang anong gagawin mo? Tapos parang you're torn between resting but you really couldn't rest because you're looking after na alam mo yon, exit. So, ayun, yung mga stopover na gano'n, yun medyo hassle siya. At saka, also, depende rin kung saan anong galing. Like for me, I came from London. So, it's already a 14-hour flight to Singapore. Okay. So, medyo talagang huli na yung pagod mo rin nun. From Singapore to Manila is Around 4 hours. Parang ganyan. 18-hour, siya. Tapos kung depende sa layover mo kung magti-20 siya, 'di ba? Kasi parang ako 3 or 4 hours yung layover ko. Yeah. And then after that from Ninoy Aquino International Airport to Quezon, another 4 hours. Talagang whole day travel. So I think ang one painful thing of stopovers, again, as I said, if the intention is to get from point A to point B, in my case, from London to home, is parang yun yung painful niya is yung stretched and yung pagod, yung... Hindi ka man pwedeng pumara sa aeroplano. Oo, di ba? Bababaan na. Para po, tapos ito na yung parachute. Lipad. Yun, diba? Baba na, ganyan. Dito na lang po. Hindi naman pwede. So, I think yun. Pero something that I've learned, like in that experience, is, like, it's part of the journey. Like, those are the things na wala kang control. At sa mga bagay na wala kang... sumasegue na tayo sa, malalim na part, no? Sana malalim to, baka hindi to malalim. Sige, pero go. Diba, parang, especially pag ang biyahe mo ay hindi ikaw yung nagda-drive. Nakikisakay ka lang, nagko-commute ka, or whatever. So parang you're riding a vessel. No, whatever the vessel plans to do,
or kung ano yung plano nila, hindi ka pwedeng to get into the way. So somehow, yung mga pains nung pag-prolong, nung stops, I think, mas gumagana at mas dumadali gaya ng buhay pag somehow tinatanggap mo na lang siya. Dahil wala ka na rin namang magagawa. Kasi, the more, di ba nga yung sinabi na before, what you fight, you strengthen. Yeah, what you resist, persists. You're not stuck. You're resisting. Yes. Diba? Alala pa natin yung mga dati natin. Totoo. Ayun. Agree naman. Pero parang come to think of it. Shucks, ano ba yung come to think of it ko? Okay, come to think of it. Pero kasi gets naman na sometimes, okay, wala kang control sa mga dun sa biyahe kasi hindi naman ikaw yung nagpapatakbo. Hindi ako yung piloto. Hindi ako yung driver. Yung bus driver. Pero come to think of it, parang importante din yung mga stopovers na yun. Diba? Kasi imaginein mo, kung hindi kayo tumitigil, kahit like for kuyang bus driver, diba? Hindi naman yung kasalanan na traffic sa San Pablo or traffic sa kung saan. Pero, kailangan niyang tumigil kasi malay mo, pagod na yung tao. Diba? Pagod na yung tao, gusto niyang niyang huminga, kailangan niyang gumising. Kailangan niyang umihi. Or baka gusto niyang, I don't know, kumain ng mani. Stretching. Kumain ng mani. Mani talaga. Bakit mani? Bakit mani yung naisip ko? Kuya driver pa. Ayun, hindi. Diba? The point being, kailangan niyang tumigil. Importante yun. Oo, importante. At hindi lang yung para sa driver. Feeling ko, if you're going back to yung, again, yung sinabi natin, two intentions of traveling is from, intention needed to get from point A to point B, or for the journey, importante rin yung stopovers para yun nga, to replenish, to unload. Yeah. Diba? Iihi ka, you're unloading. Kasi pag minsan, or sometimes, kung hindi ka man nag-unload, you need to stretch out to relax something. And similar to life, you need to put stops every now and then to have a breather. Yes. So like if the whole world, if you feel like the whole world is in your shoulder, you also have to somehow ibaba muna si world and stretch out. Mga kapatid. Parang ang ng binyahe mo eh. Gusto mo pang i-debrief natin yan. Kasi 3 linggo na may jet lag pa rin ako. Pabalik na lang ako. May jet lag pa rin ako. Parang ang dami mong ang baggage. Dami kong baon, literal. Baon at bubog. Hindi. Pero teka, dinudugtungan ko lang yan. Kasi, di ba importante yung mga stopovers kasi di ba parang may mga instances din na kapag hindi naman tayo tumitigil, lumalampas tayo sa mga dapat natin dumaan. Diba? Gusto ko yan. Kaya minsan may tigil-tigil din para, alam mo parang may konting checkpoints in the journey, di ba? Check mo yung Google Maps. Baka magaya ka sa akin. Satnavs mo. Kasi baka magaya ka sa akin na, na-experience ko yung diba? Kasi, nung panahon na nasa UP area pa ako nakatira. So, ang bus na sinasakyan ko lagi, Cubao. So, di ba saan ang terminal ng Cubao? Sa Cubao. Sa Cubao, di ba? yung Jack Liner Jack Liner Lucena. Sa Cubao, di ba? Di sa may Camias. Yung pinaghintayin mo ng 17 hours. Nung ayun. Anyway, ayun. Hindi naman sa 17 hours per. Hindi naman. Parang 11 to 11. Parang 12 hours na. 12 hours. Bilis ma-distract. Hindi. Ayun. Anyway, ayun nga. So, kailangan natin yung mga pagtigil na yun kasi, unless gusto mo lumampas. Kasi nangyari yun sa akin na lumampas ako doon sa bababaan ko at ito yung malala. Hindi ako sa terminal nakarating. Sa garahe. Ng bus. As in. At ang garahe ng bus ay sa Muñoz. Imagine yung long stretch of na yun, diba? Kasi nga dahil tayo ay sleeping beauty sa bus. Nahilig tayo magkumpleto ng 8 hours of sleep. Ayun. So nakarating tayo ng Muñoz. So wait lang. Nung naalimpungatan ka. Oh my God. Ano ba yun? Nagising ka o ginising ka? Ayun naman na siya. Parang papasok na yung bus dun sa parang paggarahe niya. So syempre, sabi ko, parang iba to. Sabi mo, Manong! Parang iba na to. Saan ako dinala ni Kuya? Ayun, sa garahe na pala. Tapos? Gagarahe na ako ni Kuya. Ayun, hindi syempre, naman tayo, tayo agad tayo, gano'n.
Ayun. Tapos, syempre, hindi natin tinignan sa mata si Kuya habang O ba? bumababa. may walk of shame. Hindi tayo tumitingin sa mata. Ayan. Ayun. And it also is a good metaphor for sometimes Ito naman, metaphor. yung mga pinagdadaanan ko talaga ngayon. Ano ba talaga yan? Universe. Oh, sige, tuloy I feel mo. ko it's a good metaphor for sometimes, even if you are ready to rest or to stop, if the circumstances and situations you are in is not ready to stop, you can do anything. Same as what happened to you nung hindi ka pa ready mag-stop kasi nakatulog ka, pero kailangan na ng pagkakataon na mag-stop na, magi-stop siya. Yeah, And I think this is yeah. where, acceptance and, letting go comes in. Yes. Agree. Ayun. So, ang ending tuloy, ang layo nung biyahe ko pabalik. Munyos. Kasi, di ba, munyos yun. So, So, ano, bumalik ako. Paano ka bumalik? Taxi, jeep? Taxi. Wow. Ayun. May So, budget. Nakatira pa ako nun sa KNL. Yun, sa KNL Heights. KNL Heights. Of course. Ayun. So, yun. Importante nga ang mga stopovers. Mm-mm. Diba? Yeah. Kasi kailangan nga ng paghinga. Oo. Kasi ang paghinga ay, ano bang... Buhay. Pag hindi ka na huminga, mamamatay ka. Ano ba to? Wala pong sense, no? Hindi. So, pag humihinga tayo, ano bang meron sa paghinga? Anong naidudulot niya? Sense of, parang, yun nga, sabi mo, check. Parang sense of check na parang, okay, nandito na ako, saan pa ako papunta? Ano pa kailangan kong gawin? Yeah. Mga ganyan. To jump off that point. Aha. Yun. I guess yung importance ng stopovers talaga is parang it gives us a chance to Reassess. to think, reflect. Yan. Gusto natin yung mga reflect na yan. Yeah. Or Diba? to go out from within if you're too much of in yourself. Yeah. So parang it's that sort of reassessment. Na parang yung minsan go pa rin tayo dire-diretso, sige ng sige, pero kailangan na pala natin. Oo. Hey. Hey girl, hey. Teka lang, Oo. Tigil muna. So parang in the same way, tayo din in life, kapag lagi tayong go. Ayun. Ako kasi personally for me, parang ako natanggap ko na sa sarili ko na ako yung tipong hindi pwedeng laging on the go. Kailangan Or is meron akong pahinga, whether we're talking about like work or I don't know, parang making weekend plans or travels. Ako pag nagte-travel ako, ewan ko kung anong preference mo pag nagte-travel. Gusto ko yung may itinerary. Not itinerary. Actually, mas gusto ko yung parang mas stretch siya. As in Okay. yung parang, actually, Mas yung, chill. Oo, mas chill. Na parang, kung, There are hindi moments tayo for- nagmamadali. Oo. Ayun. So, kasi nga, ayoko nga nung parang, hindi nga ako pwede ng yung Pero do you think it's laging on the go. it's a personal thing or it's an age thing? We're in our age in our lives where feel like we still have loads of energy in us, pero we also have we are wiser on how to where and how to allocate our energies. Yeah. Oh, it's probably both. I see your point. Na parang, I see your point. Here. Here. Here's the point. Oo, I see your point. Hindi. When I think about my younger days. Oo, yeah, tama. Kasi Mga ilang years ago to? Parang feeling ko yung ganitong realization ay parang came for me like, siguro nung umentor na rin ako ng mga 30s ko. Yeah. Kasi siguro it comes with, I guess not just the age, but also like with experience and like, kasi mas kilala mo na rin yung sarili mo. Yung self-awareness na alam mong this is what works for you, this isn't working for you. Parang ganon. Yeah, parang feeling ko kasi parang as we grow older, parang mas nadidiscover kasi natin din yung parang mga sarili nating preferences. Ako, parang of course, for me, nasasabi ko to kasi ito yung preference ko. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga taong kaedad natin, ganito na. Oo. Kasi mali mo, iba pala.
ano yung mga late bloomers sila pagdating Yes. sa mga ano. Baka this is also Oo. an INFJ thing. Baka nga, o diba? Ayun. So ako kasi parang feeling ko kapag lagi lang akong on the go at hindi ako nagme-make time for rest, I tend to, ano ba, parang ang drama pakinggan. Parang I tend to lose myself in the process. Alam mo yung parang feeling mo minsan autopilot ka na or gumagawa ka ng mga bagay or decision na parang hindi ikaw, alam mo yun. Or kaya, classic, example, kapag stress ako, nag-stress eating ako, gano'n. Or kapag pagod ako, medyo masungit-site, gano'n. Lahat naman siguro. Madaling mag-snap. Yung mga gano'n. Ayan. So, kasi, when yun nga, parang as you mature and like realize na, like, of course, lahat naman laging may mga circumstances that are outside of our control. And then yun nga, babalik tayo dun sa parang how will you respond to the situation. So ako, parang over time, nagkaroon lang ako ng parang, I guess, better understanding of myself. Yeah. Kung kailan ako titigil. Kasi pag hindi ako tumigil, ma-reach ko yung limit ko. And pag nandun na ako sa limit, there's no turning back. Parang doon na lumalabas yung version ni Dane na ayaw mong makita. Ayun, may mga ganun tayong side. Diba? So rest and pauses and stopovers are also opportunities and moments for detours. Yeah. And deciding for redirection, and that's okay. Dami ko talaga pinagdadaanan, sis. Dami pinagdadaanan. O, dahil nabanggit mo na yung redirection. O, may ano ka ba? Yung mga redirection stories natin. Redirection? Ba yung ba? Maiyak tayo. Redirection, yun ba yung 5 British One kids? Direction. Yeah, okay. So hindi siya. Redirection, yun ba yung... Wala na ako maisip. Sige, ano na? Hindi siya redirection, but I still see it that way. Na nung parang, I always forget this part of my story. Na when, nakapasa ako ng UPLB. So, Human Ecology yung course ko doon. And then, as far as I remember, after a year, I took a talent test sa fine arts because that's the only way you could go to fine arts in UP is to pass your talent exam. Yeah. So nag-test ako doon, hindi ako nakapasa nung una. And then parang I could still vividly remember because parang yung results ipinopost siya sa camp. Nung panahon na yun, wala pa sa internet na you could easily get email confirmation or like ipopost nila sa social media nila who passed and who's not. And naalala ko nun, meron akong kaklase ng high school na nasa Diliman na parang she looked into the result at wala. Tapos sinabi ko sa nanay ko. Tapos parang yun yung first time na parang nakita kong mas malungkot siya kaysa sa akin. Aww, parang there are people like that. Yeah. Pero after a year, I still took. So parang there was a year of pause na parang do I still pursue yung fine arts or do I just keep carrying on the track that the universe has given me in the first place? Na UPLB, hindi Diliman. But then after that, I still tried. And then that's the time when I actually passed. And yun na yung dahilan kung bakit ako nakalipat ng 06 kasi student number ko, 2006. Tapos lagi ko nalilimutan na actually 2 beses ako nag-talent test. And now with everything that is happening or that has happened to me recently na mga creative opportunities, yung mga things that I am thriving in are related to the creative industry or like creative pursuits. And feeling ko kung hindi ko tinake hindi ko tinake yung moment of pause na yun yung to reassess yung lull, yung liminal time between the first failure and the second attempt, parang kung parang tinanggap ko na lang nung una na okay, hindi na ako nakapasa eh. Tapos pero yun na. anong ginawa mo like between the first and the Continue. Actually, funny thing is, a couple of things na talagang nagpa-decide sa akin, kailangan ko na kumuha ng statistics subjects sa chemistry. Sa human ecology? Oo. Alam ko lang, parang wala na akong future dito. may statistics na. Oo.
Buti na lang wala kang math 17 noon. Kundi the moment may math 17, X na. Pero yun, di ba? Pero yun nga, going back to our story, feeling ko yung moment of, yun, have the universe not given me that moment to think, to stop, to reassess things. Or at least me took the time to actually reflect, introspect of what I really wanted. Yeah. Iba yung course ng direction ng biyahe ng aking buhay. Ano kang na ngayon? Kung hindi ka nag-second test, what would kulay be? I would be, hindi ko alam. Hindi mo alam. It's difficult to imagine now actually. Yeah, actually. Kasi baka somehow delay. Feeling ko kasi naniwala kung yung nangyayari, yung nangyayari sa akin, ito yung destiny. Ito yung talaga yung nakasulat. Yeah. So probably I would find my way to get to where I that track, no matter what. But you could only get those moments if you stop and pause and maximize those moments of stops and pauses. Ikaw? Mamaya ako mag-share. Parang mag-ano lang muna. May naisip akong mga insights dyan sa mga share mo. Na parang I think napag-usapan na rin natin sa previous episode, yung mga no's na receive natin from the universe. Parang the fact of it is, hindi siya talaga completely no in that moment. It's a not yet. Diba? Parang, hindi pa siya ngayon, pero sige lang, take ka pa ulit ng second test kasi ito yung tamang panahon. Timing. At saka parang feeling ko, because of the first no na nakuha mo, mas na 45? Oo, parang mas na-realize mo na, oo, ito yung gusto mo. Diba? Ito yung gusto mo. Kasi, ito. kasi hindi siya, diba, kapag pag ibinigay agad sa'yo, diba? Oo, parang kapag yung mga rejection na natatanggap natin, kailangan may konting kurot, diba? Para ma-realize mo na, ay, shucks, ang sakit. Bakit siya masakit? Kasi gusto ko siya. Oo, tsaka para rin may gigil ka. Diba? Parang mas alam mo, tapos pag ibinigay sa'yo, mas masarap yung pakiramdam na parang sinubukan mo talaga para makuha yun. Pangalawa, yung pagpapahalaga dun sa ibinigay sa'yo kasi alam mong hindi siya ibinigay ng madali. Yeah, agree. Ako parang i-relate ko siya dun sa very recent experience lang. So, last year, parang meron akong in-apply na scholarship. Coaching, siya, parang coaching certification scholarship ng parang International Coaching Federation. So, nag-apply ako for that, pero hindi ako natanggap. Dinibdib ko yung rejection na yun. Kasi bakit? Parang ang ganda naman ng application ko. Kasi I have the experience. Gano'n. Ginanda ko talaga yung essay. Pero naligwak. Pero because of that rejection, parang I realized something about myself na, I really want this. So what's next for Dave Manyo? What's next? Abangan. Ayun. Pero sige, I'm taking a coaching certification course this March. And how long is the program? Hanggang July. Okay. Oh my God, mahaba rin, no? March, April, May, June, July. Almost 5 months. Ayun. So, pagpa-coach ka sa akin, kapatid. Yes, get well soon. Get well soon. Get well soon. Best wishes. Wala akong sakit. May jet lag siya. May jet lag pa po. Best wishes. No, I'm excited. I'm excited for you. Tawid ako sa get well soon. Kakat ko na lang get well soon. Ang may pa-get well soon. Best wishes kasi gusto ko sabihin. Or parang good luck, diba? Oo, good luck. Ganon. Get well soon. Sabihin ng mga tao, bakit ano masakit na din? At sabihin nila, tawa na naman tayo ng tawa. Wala naman tayong pinag-uusapan dito. Ayun, nasa na tayo? Ayun nga. Yeah. So, ayun. So, mga sometime in July yun matatapos. So, hopefully makapag-podcast pa rin ako. Baka totoong buhay na nire-review. Unethical. Pero, after nun, certified na. Hindi. Actually, may application ka pa. So, yung application talaga dun sa ICF. Parang may exam, gano'n. Parang licensure kinaemerute. Yes. So, yun. Kailangan natin mag-aral in short. Yeah. Yun. So, yun. Yung sinasabi mo kung excited ako.
Yes, excited, but at the same time, nandun din yung fear. Because as with like anything na first time mong gagawin, di ba? Parang, andun siya. Pero, yun nga parang I've learned na kapag nandun yung fear, that's how you know that it matters. Mhm. Diba? Parang yung mga cringe moments lang natin. Yeah. Diba? Sabi nga natin, diba? Pag meron tayong mga feelings of cringe, that's how we know that we're growing. Yes. Mm. Gusto ko yon. Quotable That's, quotes. oo, diba? Ayun. Yeah. Cringe para siyang, di ba yung sinasabi nila dati, pag ano ka, ano tawag doon? Sinisino ka, lalaki ka pa. So baka yung cringy yung bagong, Oo nga, no? So, oo nga. Ibig Totoo sabihin, yun. lalaki ka Kasabihan pa. nga ng matatanda yun. Pag sinisino ka, parang oo. nahihila yung ano mo. Oo, lumalaki yung mga maliliit. Ano mali? Lumalaki yung mga maliliit. Parang mali. Oo. Pero balik tayo dun sa balik tayo dun sa Detours. detours. Wait lang, speaking of detours and redirections na alam mo yon, na dinala na tayo ng biyahe ng buhay. Kailan mo malalaman na yun na yung moment, your cues to, na ito na ba, kakaliwa na ba, kakanan na ba, magtutuloy pa rin ba o hihinto na? When do you think is the time when, meron bang QC na universe? Intuition. Charot. Ako, Feeling mo lang. Ganun. ako din. Feeling ko yan din. May kaganto, pero hindi pwede. Bakit? Intuition lang. Stop! Okay, when do we know nga, no? Ano ba? I feel like, kagaya, di ba, pag nagbabiyahe ka, pag intuition nga, it's a body, it's almost like a body gut feel, cringe or punch in the gut moment. Like, pag naiihi ka, alam mo na, sak na ng pantog mo. Tapos yeah, for some reason, di ba, parang kahit tulog na tulog ka, alam mo yung kapag malapit ka na sa bababaan mo, nagigising ka. Diba? Pero hindi nung nakarating ka ng Muñoz. Pero hindi, except nung time na nakarating ako ng Muñoz. Oo. Hindi, walang intuition doon. Hindi, iba ang intuition mo. Feeling ko, nung panahon na yun, sabi ng katam, kailangan magpahinga. So, pinalampas niya talaga. Oo, magpahinga ka muna. Tapos Tapos bumalik ka. Oo. Ayan. But the universe have your back kasi ginising ka niya, tapos minake sure niya rin na meron kang pan-taxi pa uwi. Yes. Yeah. Ako, parang feeling ko, apart from of course the parang yung nararamdaman mo, like the sensation in your bodies. Body. Body Gutom pizza. Gutom. Pansit tabab. Gutom kami din. Hindi. Ba't hindi tayo pa-deliver ng bodies? Bodies? Ba't pala bodies, no? Hindi mo naisip Okay lang agad. yun. Anyway, ayun. Parang babalik din ako dun sa mga pag-uusapan natin sa previous episode about yung values. Mm-hmm. Diba? Pag kung ikaw yung tao na, okay, alam mo kung ano yung mahalaga for you. Mm-hmm. Parang alam mo kung ano yung kagaya ng example ko kanina, diba? Parang dahil alam ko na parang I value rest. Mm-hmm. And I know in myself kung kailan ko siya kailang i-take na hindi ako pwedeng tuloy-tuloy. Ayun. So, you know it. You just know it. Yeah. You just know it na, okay, ito na yon. Tigil muna tayo. Oo. Parang gano'n. Yeah. Do you value rest? Biglang gano'n yung tanong. Ako recently with my back pain, I feel like kasi last couple of nights, parang hindi ako masyado ang daming ganap. So, sunod-sunod, kulang sa tulog, ganyan. So, yung pahinga, parang, I think probably all of us, or majority of people know the benefits of rest, of pausing, sleeping, staying still. Pero everyone, or most of these people also compromise the fact that they are vital, na importante sila. Bakit nga ba? Oo, feeling ko rin siya. Kapitalismo yan. Yun na nga, kapitalismo, meron tayong crisis ng Kailangan lagi tayong productive. Oo. Lagi may ganong notion, diba? Na ang tanging paraan para makarating ay laging magpatuloy. Tuloy. Yes.
Pero nalilimutan natin na pag minsan, para makarating talaga, kailangan mong tumigil kasi baka nandun ka na. Pwede rin. No? Or O- kailangan mong tumigil para mas malayo pa yung marating mo. Oo. Pwede yun, diba? Diba? Oo, agree. Yeah. O, kaya magpahinga ka. Yeah, hindi. Pero ako, for me, siguro yung ano ko din dyan ay, I don't know, I think over the years, yun nga, as I've matured, kala mo naman talagang napakatanda. Ready na ba na sa mga mature roles? Oo. Hindi, parang mas, alam mo yun, yung going back to what I was sharing earlier about values. Parang ano rin to yung glass balls, di ba? Na napag-uusapan natin sa mga previous episodes. So ano ba yung parang mga bagay na mahalaga sa'yo? Ako for me, mahalaga sa akin yung rest. Talaga. Ayun. So, and when I think about my life, nandun na rin ako sa parang point na hindi ko lang siya tinitingnan in terms of like work or parang dun sa aspeto ng work. Pero yung quality of life. And rest is a big part of that for me. Yeah. Ayun. Kaya... Ano palagay mo yung direct, yung real life example na nakatulong yung rest? Ay, madami. Pinahirapan kita doon. Madami. Hindi, I mean, like yung mga everyday, ano lang, di ba? Parang hindi naman siya laging kailangan, you know, parang it's a big thing. Pero yung the fact na you take, parang you're intentional when, when you feel that you need to rest. Parang you know how to set boundaries with yourself and like with, you know, the people, with the people around you, with your workmates, with, I don't know, parang family, ganyan. Ayun. So ako on an everyday basis, ang pinaka-max ko na nag-work. So I start like work from home girly kasi ako. Diba? So remote work. So around mga 8:30, 9 a.m. nag-umpisa na ako mag-work. Pero kapag dating ng mga bandang 5 o'clock, medyo nag-wrap up na tayo. Para by the time na 6:30, naka-close na yung laptop na. Ayun, so yung mga ganon, na parang, yung, parang it's a, ano bang tawag sa ganon? Yun nga, parang it's a boundary that you set also with yourself eh. Na you... Gusto ko yan. Rest is also a boundary that you set yourself. Ayun. So, yun, at saka hindi siya like one-time thing. Parang it's a choice that you keep doing every day. Oo. Kasi sabi nga nila, 'di ba, parang ano 'yon, with anything that happened to our lives, good or bad, you know, we may forget or whatnot, but the body remembers. Yeah. You know, the body keeps the score sheet. Oo, yeah. Sometimes the body feels what your mind can't process yet. Diba? Parang alam na nung katawan mo, napagod ka na, pero yung utak mo ay go pa rin. Ayan. Kaya, nangyari yan sa akin 2 weeks ago. Diba? Parang, nung nag-umpisa talaga yung year, ako ay... Pagod at tragedy. Alam ko naman pagod ako. And even though, like, parang, I look like I know what I'm saying, minsan talaga sumasablay din naman ako sa life. Minsan hindi ko rin pinipili yung pahinga. Kasi, alam mo yun, minsan nag-override pa din yung productive, yung laban-laban. Yung laban-laban. Thanks to Sex by Girls. No bawi-bawi version ni din. Yes. Ganyan. Ayun. So, ayun. But, yeah, I guess, yun nga. Hindi naman perfect. Diba lagi? So, minsan may mga times na, at saka minsan, kung hinihingi rin ng pagkakataon, na talagang ang hinihingi ng situation ay kailangan go. And then, pwede ka naman bumawi sa pahinga, sa mga ibang araw or sa ibang aspeto. Pero yun, I guess the point is, huwag kalimutang magpahinga. Totoo. But this is something that I'm yet to learn for myself as well. I'm not very good at resting. I'm very good at carving time sa aking oras to just be still and meditate or like try to zone out from the world. Pero hindi ako yung magaling na rest, na literal na shut my mind, shut my brain. Magaling ako mag-shut ng brain. Hindi ako mag-shut ng katawan. So para akong computer na na naka-sleep mode, pero hindi ako na-sleep kasi buhay pa rin talaga yung computer. Ganon. So
hopefully 2026 is about finding that in my life or figuring that aspect of things for me. Pero ano daw, yung sabi nila, yung mga tao daw na parang hirap magpahinga. I don't know if this will resonate with you. Parang ano daw yan trauma response yan. Ito na yung debrief natin. Hindi, parang and what I mean to say is, parang at some point in your life, yung pagiging ganyan mo served you because you had to survive and na-develop mo yung ganyang muscle, lagi kang ganun. on the go. I would say yes. I think, yeah, I think to be fair, like with anyone, you'll not get to somewhere at, hindi ka makakarating kung nasaan ka kung you didn't walk the mile. At probably baka ganyan. I walk the mile and I still have something in my mind where I want to go. And probably that's unconsciously, subconsciously, fueling me to just keep going. Yung tendency na yun parang at some point, it enabled your parang survival, kumbaga. Yun. Kaya, yun, parang naging ingrained siya sa'yo. Parang naging muscle memory somehow. Na this is what works, so this is what we'll keep doing. Kasi nga the body remembers. Yeah, so, ayun, parang I guess the lesson is parang to try to also learn how to recognize yung mga situations or moments where yung ganong klaseng response doesn't serve you. Yeah. O, diba? Hayaan mo, pagbubulay-bulayan ko yung mga salitang yan at mahahanap natin ng tulog sa tamang panahon. Isa rin siguro sa mga challenge ko ay I'm a very almost like a night owl, nocturnal being. And that's something that I still need to puzzle in to the whole picture right now. Na parang, is it a me thing? Is it my mind? Is it my body? Is it my productivity? Or I do believe that everything is figure outable. Pero yun nga, hindi ko ma-figure out yun. And yeah, and this year, I promised myself to figure that out. Pause muna. Ayan. So think and reflect. Stop. Time's up. Yeah. Ayun. Ayun na nga. Step back. So we talk about the importance of rest, setting boundaries. Ano bang ngayon? Like, ano bang relate nito sa idea ng pag-uwi? Oh my God. Dahil ikaw yung umuwi, ikaw ang mag-relate. Ang bigat. Oh my God, ang hirap. Actually, ngayon 'di ba I'm starting a small art project and puntahan niyo po si Tayabas. I'm writing something. At isa sa mga nasulat ko isa sa mga reflection ko ay ang paglisan ay hindi lagi pag-alis. Pagminsan, ang paglisan ay ang pagbabagong hubog ng pananatili. Ang galing. Please explain. Now, sometimes we feel like when we leave, we left. But sometimes people leave because that's another form of staying. So parang yun yung realize ko. And connecting that dun sa sinabi mo, yung pag-uwi ay oh my God, di ko maisip. So yung pagpapahinga, pagtigil, is a form of staying. Yeah. It's a form of Pero connecting it sa pag-uwi, I think yung detour, redirection, stopovers, feeling ko pag-uwi is always the goal. Dun sa kay Joseph Campbell na Hero's Journey. The hero journeys away from the isa sa mga towards the end nun is coming back home. Parang Lord of the Rings. Lord diba? of the Rings. Lord of the Rings is a good example of a hero's journey. Patterned after of hero's journey. So parang feeling ko ang pag-uwi ay it's almost always the ultimate goal. Whatever pag-uwi meant to you. Is it physically being back home with the people you love? Or is it
just going back to the things that, gives you life, or being surrounded by people that, you resonate with or you find resonance with. So whatever the form of pag-uwi, that's always been the goal. So yung pahinga, yung pag-stop, yung pananatili, yung pag-detour, pag-stop over, ay parte ng pag-uwi. Yeah. And ako parang bilang isang migrante rin na nakatira sa malayong lupain, marami akong namimit na tao na ako kasi iba yung kwento ko kasi yung kabiyak ng aking buhay ay ibang lahi. Pero marami akong mga nakikita na alam mo yon, mga Pilipino na laging ang bukang bibig ay kailan ka magfo-for good. Saan ka magfo-for good. At ang ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin para sa mga migrante ng for good ay uuwi ng Pilipinas at magre-retire. Kala ko yung kanta. I have been changed. Oh my God, baka mag-ikaan tayo rito, sis. Pero for good is a jargon for OFWs, for Filipinos abroad, even Filipinos who have built their lives abroad, yung mga naging citizen or like nagkaanak na doon and everything, it's always still at the tip of their tongue na for good is in the Philippines. So there's a relationship between, the journey and the destination, which is still home, the physical home, which is the motherland. So what's your version of for good? Sa pagbabalik lang. Abangan! Sasagutin natin sa pagbabalik lang. Sa pagbabalik Ako lang feeling ko, homebound. wala pa akong, Hindi mo pa kasi, naisip. oo kasi parang, ewan ko, baka masyado pang matayog yung yung imahinasyon na lumilipad pa siya. Hindi pa niya makita ang himpapawid na, yung horizon where the land and the sky meets. Yeah. So, yeah. Sasagutin natin sa pagbabalik na K-W-S. Homebound, binayin ko na. Yeah. Oh well, don't pressure yourself. Yes. Ano pa? So, ano papabaon natin sa kanila? Magbebela ako. Feeling ko mag-isang pabaon na lang tayo. Okay, ding-ding-ding pabaon, tapos babasahin na yan. Ay, gulat ka pabaon. Dahil dyan, kapatid, ayan. At dahil dyan, pabaon time recess! Bilang tradisyon sa ating podcast ay palagi tayong nag-iiwan ng pabaon. Ng mga pabaon. And dahil tayo ay magkasama, first time in the pod, na magkasama kami ni Kulay, isang pabaon na lang kami. Ayun. So, anong pabaon natin? Pinabalik-bayan box ko pa kasi. So, matagal pang pagdating nung iba kong pasalubong. So, ito na lang muna ang pabaon na babasahin ng mahal nating si Dane. Ay, ako ba? Magbabasa? Oo naman. Okay. Mula sa isa sa ating mga paboritong Makata. Ayan. Shocks. At ang pabaon namin ay mula sa tula ni Joy Barrios, ayan, na entitled Paglalakbay. Sige, excerpt na lang, Kasi Yes. medyo mahaba yung tula. Bawat pagsintay, paglalakbay. Tandaan, huwag kay bagal at baka may hindi maabutan. Huwag kay bilis at baka may malampasan. Sa pagitan nitong paglalakbay, saglit na humintil, sa Latin, ang pawisang noo, hagurin ang napudpod na talampakan. Kumustahin ang sarili na minsay nakaligtaan sa gilid ng daan. Kaya mo yon. Maiyak ako. Baka ito na talaga. Ito, naiyak na siya, mga kapatid. Ayun. So, yun yung pabaon natin, Kasi, bakit nga ba? Encouraging. Kasi sa tema ng ating episode na para po, ay may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit tayo pumapara. Ito ba ay para bumaba o lumipat ng sasakyan, magpahinga, magpatuloy. At nawa ay ang aming munting pabaon ay parang isang lagok ng tubig para kayo ibigyan ng lakas na sabi nga rito, pick upin ng sarili na
Baka naiwan sa kalsada. Minsan nakalimutan sa gilid ng daan. Huwag nating kalimutan ang ating mga sarili, in short. Ayun. So, At isa pang tradisyon, hindi, teka, promote muna tayo. Oo nga. So, ayan. So, of course, we want to remind everyone na meron po kaming socials. yes. So, follow us. Ayan. I-like nyo naman yung mga posts namin. Grabe kayo. Like and share. Tsaka subscribe nyo na rin. Follow us at Homebound the Podcast on Facebook and Instagram. And ayun, so panoorin or pakinggan kami no sa YouTube and Spotify. Yes. Kasi gusto namin pareho. Please. Sige no. Alam naman namin mga kaibigan namin kayo. Tulungan nyo naman kami. Tsaka don't forget to subscribe na rin. Homebound with Dane and Kulay. Ayun. As of today, meron tayong 23 subscriber sa Spotify. So, sa YouTube yata ay parang 17. O, diba? So, i-share nyo naman kami sa mga kaibigan nyo. Diba? Kung nag-enjoy naman kayo at tumatawa kayo sa amin, maano naman, i-share nyo naman yung joy. Sa iba yung mga kaibigan, diba? At kapamilya. Ayun. And of course, we have our website, www.homeboundthepodcast.com. Alam namin na pang 5 episode na to, pero wala pa rin yung mga downloadable channelings. Pero malay nyo sa episode 6 ay finally, nandun na siya. Alam ko na by episode 6 nandun na siya. At syempre, wag natin kalilimutan na ang sponsor natin ngayong araw ay ang ating butihing kaibigan. Sige, pangalanan natin. Si Mr. Gerard Peter Rocky Orsolino ng 2188 Sayabas Road. Ayan. So sa pagpapahiram ng kanyang silid upang tayo ay makapag-record ng ating episode today. Ayun. So, salamat, Rocky. Thank you very much. Actually, nasaan yung ibibigay mo kay Rocky? Nabasag na yung ibibigay. Pero ipakita mo. Oo, wait lang. Nasaan na? Oh my God. Nakakaloka. Binasag na ni Kulay. Nabasag na po yung tropeyo. Ito na. Dan. Ito na po. Ang okay na friend. Award goes to Rocky Orsolino. Ayan. Salamat, Rocky. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyong mabuting puso, ay kami ay nasa labas ngayon at hindi namin alam kung anong gagawin. Kaya talaga ginintuan ang tropeyong ito para sa iyong ginintoang puso. Maraming salamat. Oo, may patubig pa yan siya tsaka pa donut. Di ba? Saan ka pa? Maraming salamat. O dahil dyan, kung gusto niyo rin ng ganitong tropeyo, alam niyo na ang gagawin, guys. Alam niyo na, nandito lang kami. Drop us a message on our socials and para magkaroon kayo ng okay na friend. Award. Okay na friend. Oo. Okay na friend. Hindi nila kita yung okay na sign. Ay, hindi ko pwedeng tagalin kasi mapupunta yung daliri ni Rocky. Ayan. Diba? Okay na okay award. Diba? Okay na friend. Siya. Ano na. Next na. Balik na muna yan. Balik na muna natin. Ano ba yan? Nalungkot naman ako rito. Bakit ko sinira? Iglo mo yan. Dahil dyan. Ikaw ang mag-introduce ng akin. Yes, at bilang isa pang tradisyon. Marami tayong tradisyon sa podcast na to. Kasi tayong mga probinsyano, talagang marunong tayong magligalig at maghanap ng dahilan para tayo magkakasama. At isa sa aming mga tradisyon ay ang meron tayong isa pang kung nabitin kayo, kung hindi man kayo nabitin, puntahan niyo na rin ang aming playlist na extension ng episode na ito. So ang mga musikang maririnig niyo doon ay
katema o kung hindi man ay mga munti pa naming extra pabaon sa inyong paglalakbay Oo, at mga- pagbiyahe. Yun yung mga pinagdadaanan namin sa kasalukuyan. Yun, para samahan kayo at patuloy kayong samahan. Dahil patuloy nyo rin kaming sinasamahan sa aming munting podcast. Tama. At bilang again, isa pang tradisyon, ay iiwan namin kayo ng excerpt o mga linya, kataga, mula sa awitin na parte ng aming Spotify playlist Oo. na Teka, which by the way is, search for Homebound the playlist on Spotify. Yon. Okay, ayun. So, ang kantang ito, kapatid, ay by Angela Ken. Yeah. So, baka familiar na ang ating mga listeners sa kantang ito. This is entitled, Ako Naman Muna. Okay. At ang mga kataga ay, Dahan-dahang tanggalin ng maskara. at hayaang tumulo ang bumabadyang mga lupa Dahan-dahang iangat ang mukha. upang masilayan ang mga taong ikay pinapahalagahan. Oo, Oo, pagod pagod ka ka na, na, pero di ka nag-iisa. Kaya't lumaban Lumaban ka, ka at at sabihin, ako naman muna. ako naman muna. Okay na yun? Yun na yun. Okay na yun. Sa paglalakbay sa buhay at kailangan mong kasabay, mga kaigang aabay na ilabas ang liwanag na taglay. This is Homebound with Dane and Kulay.